Ito pa. Alam ko mga kababayan na napanood nyo sa balita na in-interview si Sara sa isang Russian owned media corporation o media outlet, no, Russian owned media. Ang sabi niya doon, hindi daw matuturing or matatawag na crimes against humanity ang 43 lang na pinatay. Gusto ata nila 1,000 mahigit. Gusto yata nila 1,000,000 ang patay. Hindi daw matatawag na crimes against humanity. Hindi daw pwedeng tawaging crimes against humanity. Ang 43 lang ang patay ni Duterte. Yan ang sabi ni Sara, mga kababayan. Nagsabi ako sa inyo, ano sa palagay ninyo mga kababayan? Kung kayo, alam nyo dito sa Pilipinas, kwento ko sa inyo muna bago natin tatalakayin itong video. Dito sa Pilipinas, alam nyo, maliit lang tayo. Maliit lang tayo, mga kababayan. Itong ating bansa, yung archipelago natin, maliit lang. No, siguro, 2 Japan lang tayo o 3 Japan. 3 Japan lang. Dikit-dikit mo yung 3 Japan, yan yung kabuuhan ng Pilipinas. So ngayon, mga kababayan, hindi ko alam kung 3 ba o 4 na Japan. So, kahit maliit tayo, ilang presidente na po na kapag nangangailangan yung mga bansa, lalong-lalo na pag ito'y apektado sa gera, apektado sa crisis, handa po ang Pilipinas na tumanggap ng refugee. Alam nyo po na ang sabi nga ng Israel, malaki ang utang na loob ng mga taga-Israel sa Pilipinas dahil kay Manuel L. Quezon. Kasi tayo lang po ang bukod tangi sa Asia na tumanggap ng mga refugees na biktima ng Holocaust ni Adolf Hitler noong panahon. At isa ang lolo ko dyan. Isa ang lolo ko kasali sa refugees na galing sa Europa, mga kababayan. So, alam po natin na ang mga nakatayo na mga commander-in-chief o mga presidenteng nagdaan sa ilang taong nakalipas, alam nila na sagrado ang buhay ng bawat tao. Yan po sa English ay, we know the human life is sanctity. Sanctity of human life. Yan po yung ibig sabihin, sagrado ang buhay ng tao. Pero ang sabi ni Sara, hindi daw matatawag na crimes against humanity. Ang 43 lang naman ang pinatay. 43 lang. According sa sabi niya doon sa media na in-interview siya. Human life is sagrado, but you wish for someone's death. Ako, magwi-wish talaga ako na mamatay si Digong. Bakit? Para mabawas-bawasan na yung demonyo. Alangan naman, sagrado nga ang buhay ng tao. Si Digong, tao ba sa tingin mo? Tao ba siya? Sinaniba na ng demonyo yan. Hindi na tao yan. So ito, mga kababayan, hindi tao si Digong. Sinaniba na ng demonyo yan. Ito mga kababayan. BP Sara, 43 counts of murder don't amount to crimes against humanity. Yan ang sagot niya sa isang Russian-based media network sa interview sa kanya. Pakingganin niyo ito. May ads lang. Mula po ito sa Billionaire News, mga kababayan. 43 counts of murder don't amount to crimes against humanity. 43 counts of murder don't amount of crimes against humanity. Hindi daw pwede gawing crimes against humanity ang 43 lang. Ito. The VP also defended her father, former President Rodrigo Duterte, who is detained at the International Criminal Court in The Hague. The VP insists the ICC has no reason to fear for witnesses' safety should his request for interim release be granted. The younger Duterte claims her father has done nothing to witnesses despite knowing their identities. And he doesn't intend to intimidate witnesses. He hasn't done that. He's been mayor. He hasn't done that. He was
President, when the ICC case was filed, he hasn't done anything at all with the witnesses. We all know the list of witnesses because we have information coming in from the investigations conducted by ICC investigators here in the Philippines, and he hasn't done anything. For the past 2 years, we've been telling him to prepare for the ICC case, but he said that it's all crap, it's nothing. And clearly, when we heard the charges, we found out that it's really nothing. It's 43 counts of murder. That's not even close to crimes against humanity. Ako, si Benigno Aquino. Tignan nyo mga kababayan, 43 counts of murder. Hindi daw po pwede. Malayo daw na matawag, no? Na 43 counts of 43 counts of murder. Hindi daw pwedeng tawaging crimes against humanity. So, yung pinatay pala ni Ampatuan, ng Ampatuan at Magundadato case, yung pinatay doon sa Butuan. Butuan ba yun? Correct me if I'm wrong. So, hindi daw matatawag na crimes against humanity ang 43 murder. Tandaan mo, Sarah, 43 lang ang na-record. Yung iba missing. Ay, Diyos ko, mga kababayan. Alam nyo, ganun naman talaga. Sabi nga niya nung una pa lang, ginawa na daw ni Digong yan nung mayor siya. Ginawa na daw ni Digong yan nung nasa Davao siya. Ginawa na daw ni Digong yan nung nagpresidente siya. 43. Hindi daw pwedeng masabi na crimes against humanity, yung 43 murder. O sige, sabihin natin, hindi natin pwedeng tawagin na crimes against humanity yung 43 kapatay or napatay. Ang problema lang kasi mga kababayan, sa ICC i-final. Kung dito lang sa Pilipinas siya, acquitted yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Kung dito sa Pilipinas i-final yan, acquitted yung 43 lang na pinatay. Bakit? Kasi una, kung sakaling makonvict si Digong, ang gagawin nila niyan, house arrest. Hospital arrest. Parang hindi lang din nakakulong. Bakit? Hospital arrest lang, house arrest. Magresita ka lang galing sa doktor. O, dok, may sakit sa luslos. Bawal ikulong kasi baka mamatay. O, may sakit yan sa bagang, bulok ang bagang. Bawal ikulong kasi baka ma-infect. Ganun ang gagawin. Kaya, pag naging presidente si Sara sa 2028, bibigyan niya ng pardon si Digong, quits na. Quits na. Ang problema lang kasi mga kababayan, matalino si Trillanes. Bakit? Doon nila i-final sa ICC. Ngayon, syempre yung ICC halang na. Bakit? Nagtayo kayo ng ganyang organisasyon, nagtayo kayo ng ganyang ahensya na tinatawag nyong International Criminal Court. Tapos, wala kayong makakasuhan nung inirepresenta ni Trillanes yan at pinakita yung mga nangyayaring patayan, salvage dito, salvage doon, tumba dito, tumba doon. Tapos, ipinakita pa niya yung video ni Digong na sinabi niyang, ako pumatay? Yes, 6 or 7. Every drug din sa Davao, ako talaga mismo ang pumatay. Pinakita niya yon. Halang na halang ang ICC, syempre. International Criminal Court to. Kailangan natin may panagot tayo or isa, dalawa man lang every 5 years, every 10 years. Katulad nung na ipakulong nila sa ICC na isang presidente din na napalaya ni Nicolas Kopman. Alala nyo? Sino yung presidente? Anong presidente yon? Anong bansa yon na naipakulong ng ICC at napalaya ni Nicolas Kopman? Ang problema kasi, magkaiba yung problema nun. Magkaiba yung problema ni Digong at nung presidente na napalaya ni Kopman. Di ba? Yun ang ginawa. Kasi bakit?
Sa Congo yata yon. Sabi ni Celso Pineda, sa Congo ba yon? Yung presidente ng Congo? Napalaya ni Kaufman. So, alam niyo bakit nakalaya yon? Kasi yung mga biktima, walang kalaban-laban. Mahirap lang sila. Congo yan eh. Dito sa Pilipinas, tinutulungan, lalo ngayon, tutulungan ni PBBM. Pati mga witness, bibigyan ng proteksyon, may basbas ni PBBM. Sabi nga ni PBBM, kung ganon kadali bantaan ang buhay ng presidente, paano pa ang buhay ng ordinaryong Pilipino? Papalagan ko yan. Ayun na nga, mga kababayan. Tinulungan ng presidente ang mga biktima at ang sabi ni PBBM, sana makamit na ang kung sino man yung gustong makakamit ng hustisya. Doon kasi sa bansang yon, mahirap. Wala silang power na suportahan kasi bakit? Yung presidente na yon, kapag hindi yon makauwi, babalikan sila. Mahirap yung bansa nila eh. Tignan nyo sa Afrika, kumakain nga mga putik yung iba, iniinit na lang binibilad, ginagawang candy kahit putik. Dito sa Pilipinas, kahit papano, tag 20 pesos may kilo ng bigas dito. Pero marami pa rin DDS na kulang sa kain. Kulang sa kain. Bakit? Bobo pa rin. So yun, mga kababayan, hindi daw matawag o masabing crimes against humanity, yung 43 lang naman daw ang pinatay. My God. Alam niyo, sa totoo lang, mali kasi kayo. Sa ICC isinampa. Tapos marami pang DDS nagtanong na akala mo mga abogado. Ngayon, pag nagsalita ako nito, sasabihin din nila, bakit abogado ka ba? Mag-research kayo. Una, sabi ko, alam nyo, sa totoo lang, kaya po si Digong hindi litis-litis dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi hindi po sa Pilipinas i-final ang kaso. Ngayon, sasagot ang DDS nito. Bakit mo alam, abogado ka ba? Kung hindi pala sa Pilipinas, pwedeng litisin, bakit nyo hinuli? May warrant nga. Tapos sasabihin nila, hindi na nga pwedeng hulihin kasi walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas kay we are not member anymore. King's Lifeguard Sandhor, ay mega love shout out po. Maraming salamat po sa yung 5 pound super sticker. Thank you so much po. Sasabihin nila, bakit nga inaristo? Wala namang power ang ICC na mag-aristo. Sabihin natin walang power kasi tinanggal na ni Digong. Ang problema kasi, mga kababayan, na i-file kasi yan habang miyembro pa tayo. At ang sabi nga ni Abdallah, na tagapagsalita ng ICC, once na na-file yan doon, tuloy-tuloy na yan, walang katapusan yan. Walang katapusan yan once na i-file mo yan doon sa ICC. Ang tanging antayin lang ni Digong, ngayong September 23, na unang hearing. Kapag nanalo si Digong sa hearing, at kaya niyang lusutan ang dalawang witness, na si Arturo at si Matubato, makakauwi siya. Pero kung hindi siya manalo sa unang hearing, sa madaling salita, magtagal po siya ng 30 years doon. So 80 years old siya ngayon. Plus 10, 90. Plus 10, 100. Plus 10, 110 years old. Kung buhay pa siya niyan, makakauwi siya. Ang palugit ko, katapusan ngayong taon, December 31, 2025, pag makauwi si Digong, magigilit ako. Putang ina, 4 months na Tapos ngayon sasabihin nila, 2019, wala na tayo, hindi na tayo miyembro sa ICC. Bakit hindi nyo pa rin pinauwi si Tatay Digong? Yun nga ang problema 2019 hindi na tayo member. Paano nga ba naman nakauwi na ang sabi ng ICC
maaari lang po kaming pumayag na merong isang bansa na tatanggap kay Digong pero miyembro ng ICC. Tanungin ko kayo mga DDS, miyembro pa ba ng ICC ang Pilipinas? Hindi. So wala ng kasiguraduhan, wala ng pag-asa na makauwi. Bakit? Hindi na po tayo miyembro sa ICC. Kaya hindi po si Digong pwedeng ipasok at ibalik ng ICC dito. Kasi walang jurisdiction ng ICC. Ma'am Agnes Di Castro, naku ma'am, maraming salamat po ma'am sa yung 50 euro super sticker. Thank you so much. Napakalaki po, namumula. Naku po. Oo, maraming salamat. Naku. Kaya sa madaling salita mga ICC, mga DDS, pakinggan nyo ako. Alam nyo kung bakit ang lakas ng loob ko na magsabi, na maggilit ako sa leeg kapag makauwi si Digong, hindi na po makauwi yan. Hindi po makauwi yan. Bakit? Wala na pong karapatan ang ICC na ihansak si Digong at ihagis si Digong pabalik sa Pilipinas kay we are not member anymore. Sino ba ang nagtanggal? Si Digong din po. Tinanggal ni Digong ang ICC pagiging miyembro ang Pilipinas noong 2019. Ang according doon sa batas ng ICC, ang bansa na tatanggap lamang kay Digong ay yung bansa na miyembro sa kanila. So mismo galing sa mga DDS yan. Hindi na daw miyembro ang Pilipinas sa ICC, bakit hinuli pa si Digong? Kayo na nagsabi ha, DDS, hindi na miyembro kung bakit hinuli. Ngayon, ibalik ko sa inyo. Hindi na po miyembro ang Pilipinas sa ICC, kaya hindi po siya pwedeng ibalik. Di ba? Sir Joel, ayan, sa Queen Lioness at sa Sirisa 4, silo po. Kahit member tayo, di yan tanggapin ni PBBM. Ayun, ito pa mga kababayan, panghuli. Makakauwi lamang si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas together with PBBM. Una, kung papayag si PBBM na pauwiin si Digong sa Pilipinas, makakauwi siya. Kung papayag si PBBM na pauwiin si Digong sa Pilipinas, pwede. Ngunit, marami pong kondisyonis yon. Once na pumayag si PBBM na pauwiin si Digong sa Pilipinas, ibig sabihin, pumayag na din si PBBM na i-freeze ang bank account at ari-arian ni Digong. Pumayag na rin si PBBM na si Digong ay hindi na pwedeng tumakbo sa politiko kahit kailan. At pangalawa, bawal siyang gumawa ng krimen katulad sa ginawa niyang krimen at bawal din niyang takutin o saktan yung mga witnesses na nagpakulong, pati yung mga nagpapakulong sa kanya. Ang tanong, papayag ba si PBBM niyan? Ilang buwan na lang, eleksyon na. Matatapos na yung termino niya. Ngayon ang problema mga kababayan, sana yung susunod na maging presidente sa ating bansa ay sundin kung ano ang naumpisahan ni Marcos para hindi na makauwi si Digong. Yeah? Kasi once na pauwiin yan, nga ang biktima, madadagdagan pa. Bakit? Kung si Enrile, magiging ano na lang yan mapariho yan si Digong. Halimbawa, presidente si Sara, o presidente si Baste, o presidente si Pulong. Magiging chief legal counsel na lang yan si Digong. Tagapag-advise na lang yan. Itong gawin mo, mag-war on drugs ka ulit. Bakit? Anak naman kita, pakinggan mo ko. Alam ko yan. Ganyan ginawa ko noon. Hanggat may Duterte na papasok sa highest position, hindi mawawala ang war on drugs. Tuloy-tuloy yan. Sana, yung mga Pilipino, magiging matalino na po tayo. Sa sunod eleksyon, ang iboto natin, kung tatakbo si Leni Robredo, si Leni na lang. Huwag na po kayong bumoto ng another AGK victim na naman. So speaking, mga kababayan,